Biglang gumuhit ang lindol sa buong paligid ng sabay-sabay sumulpot ang tatlong armored dragon mula sa ilalim ng lupa. Bumagsak ang lupa at nagkagulo ang mga tao habang ang mga halimaw ay umaatungal, bumubuga ng alikabok at bato. Makikita ang takot sa mukha ng mga mamamayan at sundalo habang sabay-sabay silang umatras. Ang lakas ng presensya ng mga dragon ay sapat para manginig ang buong teritoryo, isang malinaw na babala na hindi ito karaniwang kalaban. Habang nagkakagulo, may ilan sa mga tao ang nadulas at nahulog sa gilid ng bangin dahil sa pagkasira ng lupa. Isang armored dragon ang biglang sumugod, ibinuka ang napakalaking panga para lamunin ang sinumang maabyutan. Sa gitna ng kaguluhan, makikitang pilit na lumalaban ang ilan kahit alam nilang halos wala silang laban. Ang sigaw ng takot at sakit ay umalangaw-ngaw sa paligid habang unti-unting napapalapit ang kamatayan. Sa itaas ng pader, kalmado ngunit seryoso si Van Sama, nakamasid sa sitwasyon. Sa kabila ng biglaang pag-atake, malinaw sa kanyang mukha na hindi siya nagpapanik. Isang maikli ngunit matatag na utos ang kanyang binitiwan, "Get ready," isang senyales na may plano na siya. Ang kanyang presensya ay agad nagbigay ng lakas ng loob sa mga nasa paligid niya. Mula sa loob ng kuta, masusing pinagmasdan ni Van Sama ang galaw ng mga armored dragon. Napansin niyang kahit matitibay ang kanilang baluti, hindi sila mabilis umakyat sa matatarik na pader. Tahimik niyang inamin sa sarili na mas mahirap ang laban kaysa sa inaasahan, ngunit sa halip na umatras. Mas lalo siyang nag-isip ng estratehiya. Para sa kanya, ang depensa ng teritoryo ay hindi lang lakas, kundi talino. Biglang sumigaw ng utos si Van Sama, "Fire!" Kasabay nito, pinakawalan mula sa pader ang sunod-sunod na pana at sandata patungo sa mga armored dragon na nagsisiksikan sa ibaba. Ang tamang posisyon ng pader at bangin ay ginamit bilang bentahe, pinipigilan ang mga halimaw na makalapit. Sa sandaling ito, malinaw na hindi brute force ang sandata ni Van Sama, kundi maingat at planadong depensa ng kanyang teritoryo. Sunod-sunod na pana ang pinakawalan mula sa pader, dumadagandong ang hangin habang tinatamaan ang armored dragons. May ilan na tumama sa makapal nilang baluti, nag-iwan ng bitik at marka, pero hindi pa sapat para tuluyang pabagsakin ang mga ito. Kita sa mga mata ng dragon ang galit habang patuloy silang sumusugod, kahit paulan na ng atake. Dito napagtanto ng lahat na hindi ordinaryong halimaw ang kalaban, matibay, mabigat, at hindi basta-basta tinatablan. Biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan, gulat na gulat, "It missed. The arrows are gone." Makikita na ang mga panang tumama ay nabasag o tumalbog sa baluti ng dragon. Sa isang iglap, winasak ng dragon ang lupa gamit ang ulo at paa nito, dahilan para gumuho ang bahagi ng depensa. Saglit na natahimik ang lahat, isang malinaw na senyales na paubos na ang kanilang bala at papalapit na ang panganib. Isang pana ang biglang tumama, hindi sa katawan, kundi sa paa ng armored dragon sa likuran. Breakthrough! Sigaw ng sundalo, kasabay ng pagbagsak ng dragon sa lupa. Nabali ang paa nito at naiba ang balanse ng buong grupo ng mga halimaw. Tahimik ngunit puno ng determinasyon ang boses ni Van Sama nang sabihin niyang, "Did it." Hindi man direktang napatay, sapat ang pinsala para mapigilan ang pag-abante ng mga dragon, isang eksaktong resulta ng tamang tiyempo at posisyon. Nagtipon ang mga tao sa loob ng pader, hindi makapaniwala sa nakita. "Van Sama, you did something monstrous," sigaw ng isa. Ipinaliwanag ng isa sa mga tauhan na sa isang volley, halos 10 armored dragons ang napilayan o napatigil. Hindi man lubos na napaslang, ang epekto nito ay napakalaki. Nabawasan ang puwersa ng kalaban at bumagal ang kanilang opponents iba. Tahimik lang si Van Sama, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Biglang dumating ang masamang balita, "We don't have arrows anymore."
Nag-utos agad ang isang opisyal na kunin ang mga pana mula sa unused ballista, pero kulang pa rin. Sa gitna ng katahimikan, napatingin si Van Sama at kalmadong sinabi. If there isn't any iron left, use a wooden one. Nagulat ang lahat, ngunit agad nilang naunawaan, kahit anong paraan, basta mapigilan ang kalaban. Dito makikita ang tunay na talino ni Van Sama, hindi siya umaasa sa perpektong kagamitan, kundi sa tamang diskarte at tapang ng kanyang mga tauhan. Matatag na tumayo si Van Sama sa ibabaw ng pader habang sumisigaw ng malinaw na utos. Inihanda ng mga tauhan ang balista, mabilis na ikinarga ang natitirang bakal na pana. Kahit alam niyang kaunti na lang ang bala, hindi nag-alinlangan si Van Sama. Sa kanyang isip, sapat na ang unang putok para sirain ang kumpiyansa ng kalaban. Kita sa kanyang mukha ang determinasyon, hindi siya umatras kahit isang hakbang. Sa utos na, fire, sabay-sabay na pinakawalan ang mga pana. Dumagundong ang paligid habang tumatama ang mga bala sa katawan ng armored dragons. Ang lupa ay pumutok, nagtilamsikan ang bato at alikabok, at maririnig ang sigaw ng sakit ng mga halimaw. Dito ipinakita ang buong lakas ng nayon, hindi sa dami ng sundalo, kundi sa tamang tiyempo at posisyon. Sa puntong ito, nayanig ang kumpiyansa ng mga dragon. Napansin ni Van Sama na kahit hindi kasing bisa ng bakal, ang wooden arrows ay nagawang makabasag ng makakapal na kaliskis kapag sabay-sabay ang tama. Mabilis siyang nagbigay ng panibagong utos. Everyone listen. Use wooden arrows. Load them quickly. Hindi na nagtanong ang mga tauhan, buo ang tiwala nila sa kanya. Isa itong sandaling pinatunayan na ang talino ay kayang tumbasan ang kakulangan sa kagamitan. Sunod-sunod ang putok. Isa-isang bumagsak ang armored dragons, duguan at hindi na makagalaw. Ang buong labanan ay nagtapos sa isang nakamamanghang tanawin, lahat ng dragon ay nakahandusay sa lupa. Sumigaw ang mga tao, "We won!" Habang si Van Sama ay ngumiti ng may ginhawa. Isang perpektong depensa, walang nasawi, at lubusang naprotektahan ang teritoryo. Tahimik na iniulat ang resulta ng laban. The enemy is destroyed, and there are no wounded, let alone a casualty. Halos hindi makapaniwala ang mga opisyal. Gumamit lamang sila ng humigit kumulang 60 arrows para talunin ang napakaraming armored dragons. Sa gilid, binanggit ang pangalan ni Commander Stradale, sapagkat kahit siya ay hindi maniniwala sa ganitong resulta. Sa sandaling ito, malinaw sa lahat, lumaki na si Van Sama bilang isang tunay na pinuno. Nagsaya ang buong nayon. Tumakbo ang mga bata patungo kay Van Sama, yakap-yakap siya habang nagpapasalamat. Van Sama, look, we did it. Isang bata ang masiglang nagsabi, thanks. It's all thanks to you. Habang pinagmamasdan nila ang mga bangkay ng humigit kumulang 44 na armored dragons, napagtanto ng lahat na hindi lang sila nanalo, nagkaroon sila ng pag-asa. Isang tagumpay na isinilang mula sa talino, tiwala, at malasakit ng isang optimistikong lord. Tapos ang labanan-laban sa mga halimaw, makikitang kalmado pero alerto pa rin si Van, ang lord ng teritoryo. Ipinapaliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan na nakakagulat kung paanong ang karaniwang kahoy na palaso mula sa balista ay nakalusot sa matitigas na kaliskis ng mga halimaw. Napapangiti ang mga sundalo dahil kung hindi raw dahil sa mga balista na ipinagawa ni Van, malamang ay tuluyan ng nawasak ang kanilang nayon. Habang nagpapatuloy ang usapan, may naiulat na nahuling dalawang lalaki na nagtangkang tumakas matapos ang kaguluhan. Sa sandaling iyon, biglang napahinto si Van at naalala niya ang mga ito, mga taong muntik nang makalimutan sa gitna ng laban. Agad nag-iba ang aura ni Van mula sa pagiging magaan tungo sa pagiging seryoso. Malakas at malinaw ang kanyang utos sa mga sundalo, itali ang mga nahuli.
Ipinaliwanag niya na nakita ng dalawang lalaking ito ang buong depensa ng teritoryo, mula sa paggamit ng balista hanggang sa galaw ng mga sundalo. Kung pakakawalan sila, maaaring maulit ang parehong trahedya kapag ipinagbili nila ang impormasyong iyon sa mga kaaway. Kita sa mukha ng mga bihag ang takot habang ginagapos sila, alam nilang mabigat ang kanilang kasalanan at hindi basta-basta palalagpasin. Lumuluhod ang dalawang lalaki sa harap ni Van at ng mga taga-nayon. Ipinapakiusap nila na huwag silang isuko sa mga awtoridad dahil tiyak daw ang magiging kapalaran nila, pagkabilanggo o pagkaalipin. Paulit-ulit nilang sinasabi na magbabago sila at handa silang magtrabaho para sa nayon bilang kabayaran. Sa likuran nila, tahimik na nakamasid ang mga mamamayan, kabilang ang isang matandang lalaki na malinaw na galit dahil ang mga taong ito ang paulit-ulit na nanloob at nagnakaw sa kanilang nayon noong mga nakaraang taon. Biglang sumabog ang galit ng isang binatang taga-nayon. Sinugod niya ang isa sa mga bihag habang nanginginig sa galit at sakit. Isinigaw niya na dahil sa mga panlalob ng mga taong ito, maraming buhay ang nawala sa nayon, kabilang ang kanyang mga magulang. Itinaas niya ang kamao, handang manakit at pumatay dahil sa matinding puot. Sa mismong sandaling iyon, hinawakan ni Van ang kanyang kamay at pinigilan siya, pinutol ang tuluyang pagputok ng karahasan. Tahimik ngunit matatag ang boses ni Van habang kinakausap ang binata. Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang huwag niyang dudumihan ang sariling kamay. Ipinaliwanag ni Van na parurusahan ang mga bihag, walang makakatakas sa hustisya. Kapag may dumating na awtoridad, tiyak na dadalhin sila at haharap sa kaparusahan. Ngunit hanggang sa oras na iyon, uutusan niya silang magtrabaho para sa ikabubuti ng nayon bilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Hindi ito awa, kundi isang desisyong praktikal at patas, isang patunay ng pamumuno ni Van bilang isang lord na inuuna ang kinabukasan at kaayusan ng kanyang teritoryo. Ipinag-uutos ni Van sa mga tauhan na katayin ang dragon ng maayos at sistematiko. Nilinaw niya kung alin ang dapat kunin at alin ang hindi na kailangan. Ang balat, buto at laman ay dapat ay proseso, habang ang mga mata, pangil at kuko ay kailangang itabi dahil mahalaga ang mga ito bilang materyales. Binigyang diin din ni Van na hindi na kailangan ang loob ng katawan, maliban sa magic core, na siyang pinakamahalagang bahagi ng halimaw. Agad sumagot ang mga tauhan ng, alright, tanda na sanay na silang sumunod sa malinaw at praktikal na utos ng kanilang lord. Habang abala ang lahat sa pagproseso ng dragon, nag-uusap sina Di at Orta. Namamangha sila sa dami at kalidad ng mga espada na nagagamit, lalo na ang mga espada na gawa mismo ni Van, na kahit walang espada magic ay napakatibay at epektibo. Binanggit ni Orta na kahit isang dragon lang ang kalaban, sobrang hirap pa rin ang pinagdaanan nila. Sa kabilang banda, napatawa si Van at sinabing napakaraming nangyari sa loob lang ng isang linggo, parang sapat na iyon para maalala niya habang buhay. May paalala rin ang isang tauhan na kailangang bilisan ang pagkatay habang sariwa pa ang karne. Ipinakita na kinabukasan, inayos na ang mga gawain. Binanggit ni Van na binago niya ang materyales ng mga kutsilyong panlinis, kaya mas matalas na ngayon ang mga ito. Mula roon, malinaw ang paghahati ng gawain, ang grupo ni Nadi at Orta, pati ang grupo ni Kamshin. Ang namahala sa pagproseso ng mga bangkay. Ang mga taong wala ng ibang gawain ay tumulong sa pagdadala at pag-aayos. Pagkalipas ng 3 araw, tuluyan nang natapos ang lahat ng team sa kanilang mga tungkulin. Dumating ang gabi at nagtipon ang buong nayon. Masaya ang lahat dahil hindi na nila kailangang mag-alala sa pera at malaya na silang gumamit ng mga pampalasa. Inanyayahan ang lahat na tikman ang masarap na karne. Nagsalita si Van sa harap ng mga tao at nagpasalamat, sinabing dahil sa kanilang lahat ay mas naging matatag ang nayon kaysa dati. Binati niya ang lahat at hiniling na namnamin nila ang malaking tagumpay.
May paalala lang siya, hanggang 2 baso lang ng sake bawat tao, kahit marami pang pwedeng inumin. Nagpatuloy ang kasiyahan at naging parang isang malaking pistahan ng karne. Ang mga tao ay nagbubunyi, nagtataas ng mga baso at sumisigaw ng cheers. At, Van sama. Makikita si Van kasama ang mga bata at tauhan, masayang tinatangkilik ang inihaw na dragon meat. Sabi nila, kahit crispy ang labas, malambot at makatas pa rin ang loob, at iba-iba ang lasa depende sa parte. Sa huling eksena, makikita ang masayang mukha ng bata habang hawak ang inihaw na karne, simbolo ng kapayapaan at tagumpay na naibalik ni Van sa kanyang teritoryo. Habang patuloy ang pagproseso at pagkain ng dragon meat, napag-uusapan ni Van, Dee, at Orto kung gaano kasarap ang laman ng dragon. Ipinaliwanag ni Van na mas malasa at mas mamantika ang karne sa loob dahil ito ay protektado ng matigas na kaliskis. Binanggit din na kahit kakainin nila ang marami, may matitira pa ring pwedeng ibenta, dahil mahal at mataas ang halaga ng dragon materials. Napansin ng mga adventurer na ang ballista arrows na ginawa ni Van ay halos kasing lakas na ng mga sandatang personal niyang nilikha. Dahilan para mas humanga sila sa kakayahan niya bilang blacksmith. Lumapit ang mga adventurer at sabay-sabay na nagpahayag ng interes sa mga sandata ni Van. May humiling ng samurai swords at daggers, ang iba naman ay gusto rin ng kapareho. Maging si Orta ay nagtanong kung magkano ang pinakamalaking espada. May isang lalaki ang nagbiro at nakiusap na huwag siyang singilin dahil matagal na siyang tapat na nasasakupan ni Van, at kung siya raw ang bahala sa materyales at pondo ng nayon, kailangan niya ng kumpletong kagamitan para sa 3 tao. Sa gitna ng kaguluhan, tumatakbo ang mga bata at sumisigaw, humihingi rin ng parte ng karne. Kalma lang na sumagot si Van na walang problema, at nagpasalamat ang mga tao sa karne at sa kanyang pamumuno. Sa isang tahimik na bahagi ng salusalo, makikitang magkatabing nakaupo ang 2 lalaki, isa ay dating tulisan na nahuli noon. Napapansin ng isa na kakaiba si Van, dahil kahit alam niyang mahirap ang magiging buhay ng taong iyon, lumapit pa rin siya at tinulungan. Sa kabila ng panganib at gulo, hindi raw nagdalawang isip si Van na harapin ang kaaway at protektahan ang nayon. Tahimik ang lalaki habang pinagmamasdan ng kasiyahan sa paligid, halatang may malalim na iniisip. Ipinakita ang kamay ng lalaki na mariing nakasuntok, tanda ng matinding determinasyon. Sinabi niya sa sarili na hindi siya magiging katulad ng dati niyang pagkatao. Dahil kay Van, nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay. Nang magsalita ang kasama niya, sinabi nitong para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, kailangan nilang pagsikapang gawing mas maayos ang nayon. Sa sandaling iyon, bahagyang ngumiti ang lalaki, isang ngiting puno ng pagsisisi at pag-asa. Ipinakita ang eksena kung saan magkakasamang umiinom at kumakain ang mga taga-nayon, adventurer, at maging ang ilang maharlika. May nagsabi na napakasarap isipin na muli silang nakakatawa at nakakakain ng masarap na pagkain. May isang aristocrat ang nagsabing baka problema raw ito kung iisipin nila tulad ng mga maharlika, ngunit may sumagot na bahagi iyon ng charm ni Van. Tahimik na nagmasid si Van, bahagyang nagulat sa mga papuring naririnig tungkol sa kanya. Sa huling eksena, makikitang masayang naglalakad ang grupo, Van, Dee, Orta, mga bata, at mga taga-nayon, habang may hawak na pagkain at inumin. May nagsabi na tila mas marami pang kamangha-manghang bagay ang gagawin ni Van sa hinaharap. Nagtatawanan ang lahat, puno ng liwanag at pag-asa ang paligid. Sa ilalim ng mga nagliliparang ilaw at kasiyahan, nagtatapos ang kabanata na may malinaw na mensahe, ang teritoryo ay unti-unting nagiging mas maayos dahil kay Van.